Hilungosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang lungsod sa Hilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century, ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Hilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o tyorya kundiin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin gikan ang mga unang mga tawo nga nanimuyo dinhi. Ang una nga tyorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong tyorya maisip nga way kapasikaran. Sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukat pa kanyanto hangtod karon, wa man gibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada niini sa paglibkas sa mga pong nga manggawa sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga tyorya, mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Hilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puting pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano. O iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o bitubag kinig nose. Nidason sab ang mga tao nga ilong ug mutubag ang Amerikano og nose. Og mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong tyorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit, base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo lamang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga kasila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang dinhi sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga tyorya ug maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi ug ingon man sa kambunda sa panginabuhian. Ang mao nga tyorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa madagdila sa usa ka lumad nga Hilongos nun. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana, ang mga isla sa Bohol ambihas lamang og gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Hilongos ug sayon ra kay kini nga rumbuhon sa ilang mga sakinan sa kadagatan kaniadto. O sa katapusan, mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Hilongos nun, nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya dito sa Bohol. Kung sumadahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga tyorya o adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ni kita og nangamatay ug ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan
kada labay nila sa salog, ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga hilongos nun nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanko na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang makatsila dinhi sa Ilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos niadtong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Ilongos, wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga nga mga butang nga kaniadto wa pa gyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga hilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga hilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangalan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahan Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matagaron unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos og mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakinan sa dagat. Matod pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakinan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Ilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka hilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga hilongosnong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay, niabot sa lungsod sa Ilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hisuita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong, ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan ug nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Giedukar nila ang mga nitibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga nitibo nga kaniadto wa pa gyud sukad masukad makit-i sa mga nitibo nga hilongos nun nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos. Sa sayo nga bahin sa 1700s, ang pango sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Ilongos
mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot niini sa mga batong mantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigun pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahan Katoliko sa lungsod sa Ilongos, nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga Katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahan Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa 10 ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos. Nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabwag sa Katolisismo dinhi sa Isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Ilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Ilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa Isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gihilagway nga mga balasubas o giingong managit og mga tawo. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang iatake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos. Naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakinan sa kadagatan sa mga Moro. Pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsuod sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Sumapa nga sud sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagbaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa 1 ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila nando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingusog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga Katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahan Katoliko sa lungsod sa Ilongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitugan kung asa nagtago o nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud in taon sa hingpit ang mga kahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod sa Ilongos. Lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na ang giayo ang simbahan sa lungsod, apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og nyatong tuig 1968,
Gibindisyonan ni Arsobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mao na karon ang kasatangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibindisyonan niadtong 1978 ang labing unang hilongos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas daila sa mga hilongos nun kaniadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod Silongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga hilongos nun sa labawng makagahom o sa paglabay sa daghang mga anyo. Nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Nasayod ka ba nga adunay tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Apan bisan man niini, wa kini magkapasibaw og kalibog sa mga hilongos nun, labi pa ang mga lumad nga lungsuranon. Nganong aduna may tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Base sa napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos, kaniadto sa panahon sa mga katsila, ang tanang kalsada sa lungsod gihinganlan pahinungod sa mga santos sa simbahang Katoliko. Sanglit, mga prailiman ang nagpadagan sa panggobyerno sa Pilipinas atol sa maong panahon. Sa paglabay sa panahon, giotro ang pangan sa mga kalye o diin gihingan kini pahinungod ngadto sa mga nasudnon nga mga bayani. Sama na ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna o uban pa. Dinhi sa Ilongos, sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, ang konseho sa lungsod ni pasar og usa ka ordinansa nga naghingan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos sa mga lokal nga mga bayani niini, mga kanhi mayor sa lungsod o usa ka individual nga adunay dakong natampo sa Hilongos no katilingban. Hulip sa mga pangan sa mga nasudnong bayani isip pag-ila sa ilang dakong tampo ngadto sa lungsod ug pagpahinungod asab sa ilang mga nabuhat alang sa mga Hilongos nun. Base sa balaod, ang usa ka lokal nga panggamhanan adunay gahom sa paghingan sa matag kalsada ubos sa iyang teritoryo ug jurisdiksyon. Mahimong ipangan sa usa ka LGU ang usa ka kalye sa bisan unsang pangan ang iyang gustuhon. Ang Kodigo Sibil sa nasod nilatid og mga lagda labot sa paghingan sa mga kalsada. Pipila lamang niini mao nga mahimo ang bisan unsa mga pangaan sa kalye basta dili lamang kini bastos, mapanamastamason, nagimbitar og kagubot, dinautan o mga terminolohiya nga wa mahisubay sa Pilipinhong kustombre. Og kun ipahingan man gani kini ngadto sa usa ka tawo, ang tawo nga gipahinungdan sa pahingan sa maong kalye gikinahanglan nga sobra na sa usa ka tuig gikan sa pagkamatay ang paghingan sa maong kalsada. Dili mahimo nga nganlan ang usa ka kalsada sa pangan sa tao nga dako pang buhi. Sa opisyal nga record sa gobyerno, ang pangan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos mao ang mga pangan sa lokal nga mga bayani sama sa Captain F. Flordelis Street, Captain D. Bilvar Street, CV Alcuino Street ug uban. Ang labing bag-o nga mga kalye nga namugna sa lungsod sa Hilongos mao ang area diha sa Metro Gaisano, Land Bank ug ingon man sa B-side Terminal. Sa niaging tuig, opisyal na kini nga hinganlan pinaagi sa usa ka ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Edwin Falier nga naghingan sa naasoy nga mga kalye og A. Fulache Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Armando Fulache, H. Viterbo Street nga gipahinungod alang ni kanhi appointed Mayor Harry Viterbo ug ang M. Cubio Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Marcial Alpante Cubio. Ang paghandom sa mga individual o ang pag-ila sa ilang dakong tampo alang sa kalambuan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa ka butang nga mahimo sa usa ka katilingban sa pagpakita sa pagtahod o pagsaludar sa mga tao nga maoy nag-ugbok sa pundasyon sa lungsod kaniadto o kung unsa na kini siya kamalambuon karon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5
Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. ₱93.5 Marion FM. 5 years na, abanti pa. Kapin sa 200 ka mga igsuong hilungosnon ang nakatiyam-tiyam sa lamian nga lugaw. Samtang 30 sab ka mga hilungosnon ang nakapahimos sa libre nga tupi. Og kapin sa 50 ka mga hilungosnon ang nakadawat sa 3 ka kilo nga bugas humay. Atol sa pagsaulog sa ikalima ka tuig nga anibersaryo sa pagpanganaw-kanaw sa kahanginan sa 93.5 Marion FM dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasilinganan ini nga mga kalungsuran. Tuguti nga among itunol ang way katapusan nga mga pasalamat ngadto sa atong mga partner nga nipasaw sa ilang mga to sa atong mga kaisuran nga mga hilungosnon nga nanginahanglan. Ang duha ka mga hilungosnon nga nagbase karon dito sa nasod sa Japan ug sa Europa. Police Lieutenant Colonel Jason Balbarona, Jason's Builders, Blue Sapphire, Planters Marketing, BMVL Sports Center, Irish Purified Water, Buku. Binaagi nila ni Attorney Lizelle May Galia Claros ug Attorney Jonathan Claros, Konsehal Boy Ortega, Barangay Western Poblacion Officials, pinanguluhan ni Barangay Kapitan Reynaldo Raymac Makuto ug sa tibok nga sakop sa konseho, OG Barbershop ug Men's Outlook Barbershop sa magsuod nga Rogelio o Arvin Carino. Sam Sorigao Photograph and Films ug sa tao nga mo'y responsable sa paghimugso sa Sibianan nga 93.5 Marion FM, Honorable Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Kaninyong tanan, daghan salamat gikan sa among kinayukan gawahin sa among kasing-kasing. Mabuhi ang mga hilungosnon. 93.5 Marion FM, 5 years na, abanti pa! Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 34, 38, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba ka sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan na sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgicanonay. O ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Cabidal. Samtang, kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa Lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy na family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YACA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad-apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YACA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag 1:30 sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Concert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamanlit lampian barato usok init kaling na adonata Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious
Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Plaza Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ngita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materialis. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa too, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suway part ang Rafael's Resort. Aduna sila ilapad nga wanang nga haom kayo sa bisan unsa nga okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigog, mga amiga o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pag yun og maabi-abihon ug tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort adaan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas og nindot nga serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka maawawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services.
ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Lakbayan, Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Kunta ka na ang Sunmax Solar. Appetizing food, nice view, a relaxing place to embark. Only at Mason de Clark. Mason de Clark, naa sa Ubos Atabay New Road sa lungsod sa Ilongos. Manok Bisaya, crispy pata, calamares, kinilaw nga isda, ug bilao sa mga seafood ang nagpaabot kanimo sa Mason de Clark. Mason de Clark, gawas sa hilabihang lamian nga mga sudan, makarelax pagyud ka sa mugaway kayo nila nga nataran, nga komportable sa bisan unsa nga okasyon. Samtang sa Biyernes, Sabado ug sa Domingo sa gabi, lingawon sab kamo sa mga huni ug awit sa usa ka acoustic live band sa Mason de Clark. Alang sa inyong mga order o reservation, padangati silang mensahe sa Messenger sa Facebook page sa Mason de Clark. Naa sa ilang Facebook page ang ilang menu sa daghan pang mga lamian nga mga pagkaon nga imong kapilian. Mason de Clark, unsa pa imong gipaabot? Bisitaha kuyog sa inyong tibok pamilya, kaopisina o baka mga barkada ang Mason de Clark. Mason de Clark, a relaxing place to embark only at Mason de Clark. Mason de Clark. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Marion FM. 5 years na. Abante pa. Kapin sa 200 ka mga igsuong hilungosnon ang nakatiyam-tiyam sa lamian nga lugaw. Samtang 30 sab ka mga hilungosnon ang nakapahimo sa libre nga tupi. Og kapin sa 50 ka mga hilungosnon ang nakadawat sa 3 ka kilo nga bugas humay. Atol sa pagsaulog sa ikalima ka tuig nga anibersaryo sa pagpanganaw-kanaw sa kahanginan sa 93.5 Marion FM dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasilinganan ini nga mga kalungsuran. Tuguti nga among itunol ang way katapusan nga mga pasalamat ngadto sa atong mga partner nga nipasaw sa ilang mga to sa atong mga kaisuran nga mga hilungosnon nga nanginahanglan. Ang duha ka mga hilungosnon nga nagbase karon dito sa nasod sa Japan ug sa Europa. Police Lieutenant Colonel Jason Balbarona, Jason's Builders, Blue Sapphire, Planters Marketing, BMVL Sports Center, Irish Purified Water, Buku. Pinaagi nila ni Attorney Lizelle May Galia Claros ug Attorney Jonathan Claros, Konsehal Boy Ortega, Barangay Western Poblacion Officials, pinanguluhan ni Barangay Kapitan Reynaldo Raymac Makuto ug sa tibok nga sakop sa konseho, OG Barbershop ug Men's Outlook Barbershop sa magsuod nga Rogelio o Arvin Carino. Sam Sorigao Photograph and Films ug sa tao nga mo'y responsable sa paghimugso sa Sibianan nga 93.5 Marion FM, Honorable Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Kaninyong tanan, daghan salamat gikan sa among kinauyokan gawahin sa among kasing-kasing. Mabuhi ang mga hilungosnon. 93.5 Marion FM, 5 years na. Abante pa. Hilongos Aggregate. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM, alas 9:57. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod.
Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa Mga igala, kumusta? Og madong good morning na po, Hilongos! sa akong pagtubo Bukan nimo nahi Welcome, 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 welcome! Ako ko Sa lain o sa dito pa nag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon. Hilungos sa lungsod, mga igsoon! Hilungos atong lungsod. Ay ko ang kaliso Nang ginaot kong ikaw na Sangan sa kitibukan nga puwersa ko sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, magihon na o yung pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Mahal kong hilongos ko Sangan sa itong buotan, nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kinibos nga lagad sa kanginan, ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga di natantong bungoton, Najib Montera Cubio. Magkigdoyo ko'y pinangga hangtod tagarong untop alas 11 takna nining kabuntagon. pangbandoy Isa na sa mupain Kabuntagon kay suunang ko'y lungoston ning adlaw mga higala nga Martes. Unang adlaw sa Pagsibya sa 93.5 Marion FM karong simanaha. Adlaw Martes mga higala pizza. Hoy! Kumusta na ikaw? 14 na oy sa buwan mga higala sa Hulyo tuig 2026. Ikaw ang akong inspirasyon Kumusta itong mga suki nga mga tigpaminaw? Panginaot ko nga na ka mo dekaros ka piskay, kadasi giman kamaya. Hindi na pa nag-uban mga igala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungo Atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Kumusta mo karong kabuntagan? Ining naglugdong na to mga igalag kabuntagon sa adlawng Martes. Naglugdong mga igalag umikan nining epekto sa lain usab nga bagyo nga nisod sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo mga igalag nga Juicy. Oh, bagyo nga Juicy pero dili hinuon mo tugpa sa yuta dinhi sa ato apan makahatag di mga higala og mga pag-uwan matag karon unya gumikan sa iyamang birahon mangimbitar na pud lagi. Mangimbitar na pud og lain sistema sa panahon. Iyang birahon mga higala nga hanging habagat mao ni ang makahatag nato og mga pag-uwan dinhi sa ato sa Kibisayan sa Kitibukan, no. So kamudihang mga manggawas sa inyong mga panimay manrabaho diha sa kadalanan. Pagdain taon mga butang nga makasalimbong sa kalawasan kay ni aning seryosong hulga mga galas pag-uwan matag karon og unya. Bagyong Juicy. Samtang sa lain nga bahin ni apat sila laing bagyo. Aray oy. Ang bagyo mga galas Byronons Corinte. Aray! Karong taon ato'y kauban mga igala ang mga gisakopan gikan sa Liego 4 aron sa pagpasabot diha ninyo og nganong naunsa kini. Og nganong naunsa kini atong mga bayronon sa kurente matag buwan nga ilabi ang taasa o nya di panamao. Di panamao. Nagtuo mo muna di panamao. Aray!
Doon na kayo maabot ang mga kalbaryo, mga gala, kay ang buwan sa Hulyo o sa Agosto, posibleng musaka pa yun, ang ato mga galang bayronon. Mangayo tagkatinawan, gikan mga gala sa mga gisakupan sa Lieco 4, no? Aron nga mapasabot mo dihan ninyo. Aron nga di mo ninyo balikason mga gala kanang tighatag in taos bill. Oh. Huwag na lamang taon, ipabarang mga galang, tighatag na taon nas bill. Oy! Asa nang tigreading? Ha? Huwag taon na sila yung mga salaon taon, nahimot nila rin daw. Karon pa lamang daan, magsugod ito mga higala og daginot sa paggamit sa kurente. Kani ang mga appliances nga wa gikinahanglan. Kanang radyo permanente na ha. Aray! Permanente na radyo. Oh. Kay lagi dako man mga higala atong bayron sa kurente. O niya aron pabot-aboton karon taon sila si Sir Andy og kaubanan aron nga moy mopasabot na to mga higala og nganong naon sa kini ang atong mga bayronon sa kini ang kurente. Kay kagahapon adlaw ni tambong man sila dito sa sesyon sa konseho sa lungsod sa Ilongos. Natubang sila sa atong mga sakop konseho og ni hiklad sila sa ilang mga kinibang daghang mga yango kay ilang gitataw nga wa gid in town sila kasapi ni ini oy. Wa in town ni masod mga ilang kagalingong panudalan, wa nila gibang bulsa. Samot nang wa nila ni uguman ning kwarta mga igala. Oh. Ya Sir Andy, wa taw nila uguman kay hugaw ng kwarta ugumon. Atong taon ha, atong tagaan mga galang pagtagan. Kinini ang atong daghang mga pugnamoy mga mungutan nato ituod, ipasubot lamang dinhi sa atong comment section, no? O di ba ka text mga galang sa atong numero? Sayad mo sa numero, no? Text mo kadlawon. Nahala. Oh. Karong taon mga ila ato sing Tagalog pagtagad ang atong mga bisita gikan sa Lieco 4 at sa dili pa kay ato umaning isip up kadiyot, no? Ato mga higala nga palotson sa mga ginagmay small business ganahan mo. Okay. Berbida. 24 na naman ni katao mangita ining mga ginagmay small business. 24 na ka mga nilalang. Sinag mapapuring og si Mano Nestor, si Mananading Ralios, si Mana Alice Colina, Papa Pidoy Crisostomo, Mama Magding Crisostomo, Sir Austin Riuma, mangita sa itong small business. Si Mami Set, si Daddy Sin, si Inday Gamay, Inday Dako, ang kabataan ni Manohining Bilbar, si Mother Goat Sering Rabi, ang Rainas Kabulakan sa Western Poblacion, 1969. Si Manoy Rolly Aquino sa Gomez, si Part Ray Bohol, dilin ang boxer ha. Part Ray Bohol, si Balanina sa Busido, uy hapit na pisas talisay. Si Mian Rositi, ang tag-iya sa Rositi Astrodome. Si Mark Quason o si Managaring Quason, si Vivian Labidis, mubakasyon na manis butuan. Si Dodong Leonor, Esther Rapales, Pilay Rositi, Cans Ricto, o ang katapusang na enroll, Moding Rioma. Ato sa ni mga galang panotson, kaya 24 sa kabuk pangita. Mubalik na mga galang sa mubalik, at ikauban ang mga taga Lieco 4, sila si Sir Andy Nabarosa, o kaubanan, diri sa tutulamanod nga Hilongos lungsod. Mubalik ta man lamang ni ini. We will be right back for more. Promise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM.
Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Cheesecake sa numero nga 0915-343-7366. Cheesecake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa jud nga humba. Ano na pa jud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes. Anan himutang sa RV Fulache Street, duol sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Alang siya mga order, kontaka lang ang numero nga 0929-713-8582. May Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, digo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex, perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. 93.5 Marion FM. 5 years na. Abanti pa. Kapin sa 200 ka mga igsuong hilungosnon ang nakatiyam-tiyam sa lamian nga lugaw. Samtang 30 sab ka mga hilungosnon ang nakapahimo sa libre nga tupi. Og kapin sa 50 ka mga hilungosnon ang nakarawat sa 3 ka kilo nga bugas humay. Atol sa pagsaulog sa ikalima ka tuig nga anibersaryo sa pagpanganaw-kanaw sa kahanginan sa 93.5 Marion FM dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasilinganan ini nga mga kalungsuran. Tuguti nga among itunol ang way katapusan nga mga pasalamat ngadto sa atong mga partner nga nipasaw sa ilang mga grasya ito sa atong mga kaisuran nga mga hilungosnon nga nanginhanglan. Ang duha ka mga hilungosnon nga nagbase karon dito sa nasod sa Japan ug sa Europa. Police Lieutenant Colonel Jason Balbarona, Jason's Builders, Blue Sapphire, Planters Marketing, BMVL Sports Center, Irish Purified Water, Buku. Binaagi nila ni Attorney Lizelle May Galia Claros ug Attorney Jonathan Claros, Council Boy Ortega, Barangay Western Poblacion Officials, pinanguluhan ni Barangay Kapitan Reynaldo Raymac Makuto ug sa tibok nga sakop sa konseho, OG Barbershop ug Men's Outlook Barbershop sa magsuod nga Rogelio ug Arvin Carino. Thumbs sa Rigao Photograph and Films ug sa tao nga mo'y responsable sa paghimugso sa Sibianan nga 93.5 Marion FM. Honorable Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Kaninyong tanan, daghang salamat gikan sa among kinayukan gawahin sa among kasing-kasing. Mabuhi ang mga hilungosnon. 93.5 Marion FM. 5 years na. Abanti pa. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marion FM. Atutok makatak na sa 93.5 Marion FM alas 10:11 nas kabuntagon. Balik ta mga ganas sa paparag-uban sa Tulumanon ang inyong Tulumanon nga hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usab hilungos. Welcome back mga ganas sa paparag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon padayon mo na pabinaw nyo boss nga lagas kangina ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga dinatantong bungoton Najib Montiracobio makinoyo gay minanggahang to tagarong untop alas 11 takta nining kabuntagon. Kabuntagon kay sura hilungos nun ning adlaw mga higala nga Martes. Unang adlaw sa pagsidya sa 93.5 Marion FM karong simanaha. Og diin, ato karon mga higalang ikauban atong sugaton sa makabungog nga pakpak.
ang mga sakop magagala sa Lieco 4. At unahon si Sir Andy, sikat na manidaan. Sir Andy Nabarosa, sir, o si Ma'am Florabel Adaya. Good morning o welcome sa 93.5 Marion FM. Good morning, Sir Andy. Good morning, Sir Najib. O good morning sa tanang mga suking tigpaminaw sa Marion FM. Nagsige mo panguro, sir? Lagi. Nakuyawan, sir. Sir, relax lang, sir. Kay di bito to maak din niya. Bitaw, ang atong kasagaran mo sa mga kuan ba, concern karon, no? Kay kini ang atong mga bayronons kurinti. Sayod ko nga hasta kapila na mo dito gibalikas sa opisina. Kuwang na may babarang yun. Gumikan sa kataas sa bayronons ng kurinti. Now, ang pangutana, Sir Andy, ngano man tuog na unsa man ni pagkaunsa nga mahal man ang atong bayronons kurinti labi na sa buwan Hunyo nga nakurutan ang tanan. Nakurutan ang tanan. Ako lamang daan sa pagtunol sa bill, natuog ko, gitok-tok ko dili sa tighatod sa bill. Pag dawat na, nawa ang duka, oy! Nawa ang duka, kay! Yung mga habit mo dubli, nga naman to di, Sir Andy. Taga-economy katinawan, sir. Bitaw, Sir Najib. Actually, murag tanang mga member consumer owners, Jud, dili exempted ang mga empleyado sa Lieco 4 aniha. Kami jud tanan nangakurat, Jud, sa kataas sa bill karon. So, of course, naghanap pong nangutana, especially for the month of June, lang kayo nangutana dahil kayo nasuko ni Lieco 4 nga nung gipatasan og maayo ang bill sa kuryente karon. So, before lang mo discuss, Sir Najib, about nganong misaka ang atong kuryente karon, ato lang sa mo nang i-discuss ang mga components sa atong electricity bill. Sige, sir. Kay para at least makaibaw ta kung asa jud ni napadul ng kaning mga kwartaha. Kaya naghanap mo ingon nga, atong hodnes taga-purpose. Oo, mga misconception ba? Yes. Kay, ang kining tabi-tabi sa tao, bisan pag hunghong rana, mas dali na mong katag. Oo, mga misconception ba? Iban nga, gibonus dis na kaliko. Di na tao ba, hanukan ang tao naman diyalos, likong inusintik ano. Yes, Sir Najib, tinuod yun na nakabasa may nagmanga comments sa Facebook nga gi-blame atong mga 4-piece. Tinuod. Gi-bonus kuno sa Lieco 4, gituyo ni Lieco 4 nga magpa-brown out kay para mutaas ang rate sa kuryente. Kanang mga ingon-ana ang mga answer. Sige, All sir. of these are really misconceptions. Ato hatagan og kanang katinawan karon. Sige, sir. Sige. So mobalik ko atong components sa electricity bills nato, sir. So natay mga upat jud ka major components sa atong electricity bill. So number 1 kaning generation charge. So makita man na nato sa bills nato no. Generation charge. Kani siya nga bill kani siya nga charge payment ni nato sa generator sa kuryente. Ang tinubdan sa kuryente. Yes. Meaning sa mga planta. Yes, sa mga planta sa kuryente nga Kay atong wa matay ipalitan. planta atong kagalingon ang Lieco 4. Atong laruhon niya, ang Lieco 4 wa na sila magproduce og kuryente. Yes. Nag-distribute lang ang Lieco 4. Yes. Sakto dyan na siya, sir. So, kani nga tanang mga components sa ato ang bills naigipadulngan ani niya. So starting atong sa generation katong planta sa kuryente. So nganhi mipalit si Lieco 4, nakikontrata si Lieco 4 para maka-sustain or makahatag sa mga electricity demand sa mga consumers. Kani siya this is what we call kanang pass-on charge. Meaning to say, mobil ni sila ni Lieco 4, then si Lieco 4 mobil pud sa mga consumers niya. Kay nipalit tibali mo og kuryente. Yes. Kabo nga hing palit, hing increase man sila. Mo increase Mo po. increase mo Yes. pero dili padong ninyo. Dili dyan na padong, sir. Padong ra na dito nila kay ibayad man lagi sa inyong Yes. gipalit nga kuryente. Yes, sir. Maski usa ka sentimo wala dyan nabuhat, nadawat ana si Lieco 4. Collecting agent ra dyan si Lieco 4. Hing agi ra ninyo og kwarta. Yes, may labay ra Sa yun. kagaw ra inyo, sir. Correct. Sakto dyan na, sir. Oh. So, next ana niya, sir, is after makapalit og kuryente, di man na mo diretso og abot ni Lieco 4 no, or moabot sa atong panimalay. Oh. Moagi pa na atong gitawag nga mga transmission lines. Mga linya. Mga Kaning mga linya. dagkong wire. Yes, kana nasa bukid atong mga nakit-an, sir. Kanang Kana siya. mga tower sa NGCP. Yes, mo na mga NGCP lines atong nailhan na niya. Mm-hmm. Okay, mo na agianan from the source sa kuryente padulong adto nili sa substation ni Lieco 4. So kani siya di man ni siya free, na po na siya bayad. Atong gitawag nga transmission charge. Transmission mo na charge. ikaduha nga charge ato makita sa bill pod, and then again
since may gamit man ta sa facilities ni NGCP na punay bayad. Okay, bali ni abang ta si NGCP sa ilang mga ekipo. Murag nakigamit, yes. Oh, murag, niabang may ta. abang ta, yes. Murag ingon ana. Kaya di man na to pwede makuha diretso ang kuryente. Moagi pa man Di mo dapat na og agianan. mudito na si Enzo nga Mao. kuan naman na agianan. Yes, mao jud na siya exactly, sir. So, kanina gyapon siya bayad. So, pass on charge lang gihapon na siya nga nagbill si transmission na to or si NGCP, gibill niya si Lieco 4, then si Lieco 4 gipaninglan gyapon ang mga member consumer owners. Oh. So, wala jud gihapon naabot ana ni Lieco 4. So, pass on charge lang gyapon na siya. Ang ikatulo nga charge atong gitawag nga distribution charge. Distribution charge. Yes, kanang distribution, supply and metering charges. Mao na ning salihi ko. Mao na ni ang sa Lieco 4, sir. Kani mao ni ang bayad pud nato mga member consumer owners sa paggamit sa poste, sa transformers, sa mga consumer services, sa pag-respond sa mga complaints and everything else. So mao ni siya ang distribution charge. Pero kanila man jud siya, sir, is fixed ni siya since 2010. Wa nimo pasaka. Wa jud ni siya mipasaka since 2010, 2.075 ang per kilowatt hour ang rate ana niya. So mao na siya ang distribution charge. So mao ni ang atong gibayad ni Lieco 4. Walay question ana kaning kwartaha miabot jud ni siya ni Lieco 4. So para to pang sustain atong mga operation and maintenance nga mga kinahanglanon sa atong mga equipment and sa operation po ni Lieco 4 like sweldo sa mga empleyado and everything Oo. else. So kana siya ang distribution charge. Ang ikapat nga charge is other charges and government charges. Mo ni ang mga charges nga gipapataw sa government nato o gipabutang sa ato ang bills such as mga VAT, Tax. mga taxes jud ni siya, sir. So ang transmission na i-charge, ang na VAT, ang generation na i VAT. Uy, hasta kapila ba dito buhisan Yes. sir? Mao jud na siya ang actually murag move gani na mo karon nga tangtangon na lamang na kay murag kadaghan man migi pang vatan ani. Oh, So mao na siya. murag mahog ng katulong mo gitaksan. Murag kadaghan jud sir, O no. kadaghan Oh. kay gikan mo sa generation sa Transmission. Yes. o sa distribution. Then dapat jud VAT ana niya sa ato ang bill. Kanang 12%. Yes, yes sir, 12%. Ginoo ko. Mauna siya. Gaman ipang labay ras mga bahin-bahino maog yun. nila. Mo nang sakit paminawon jud sir, no. Panghatag ra ining mga tawo way mga Sige, sir, wala yun, So, sir. these government charges are mandated by the government. So, wala po'y mabuhat si Lieco 4, ana. So, i-collect ra gihapon na ni Lieco 4 through the member consumer owners and then i-remit ra po na siya sa proper agency like for example sa BIR and other government agencies nga nag-require ani niya. So, although na pinidaghan nga mga charges like universal charges kana siya pero ayun na naman din naman ito sa tagsaon basta mga charges na siya nga gipataw sa atong government. So, mo na ang atong gipangbayaran karon. So sa lagtod sir ang mga bayronon nga matagbuan nga sa gubangon sa mga konsumidor muagi ra ninyo ipasa ra ninyo dito pod sa mga tinobdan sa kurente, Yes. sa NGCP, Yes. o sa uban pang mga Government. sa VAT, Yes. o sa uban pang mga bayronon ninyo sa lagtod ang Lieco 4 mismo sa iyang kagalingon wa mo pa usbaw sa iyang rate. Yes, sir. Kining Since distribution. 2010. Yes. Pero ang pangutana sir, nganong hingsaka man ni sila sir nga kuan man kada na ang usa nga ini ang sinaging mga buwan mauni unya man nakuratan ka kalit kay nganong hingmahal sir ang atong Mao yun. pagpalit. So, probably, sir, because one of the charges, misaka jud diha, no, kato sa mga charges na itong gimension, more specifically sa generation charge. Kaning generation charge for the month of June, it comprised 62% of the total bills na to, total charge na to. So, sa gamayng movement niya, maka-affect na jud siya sa total nga bayronon sa mga MCOs na to. So, karon ang generation charge jud ang pinakadako nga milihok. So, asa man ning generation charge na padung ba ni Lieco 4? The answer is not. So, wala dili tungod sa operations ni Lieco 4 maong misaka ang atong kuryente karon. It's because mipasaka ang atong generation charge. Nagmahal ang atong palit. Yes, sir. That's one. Although naapoy laing reason jud, sir, nga pinaka-likely nga reason karon. So, atong i-discuss jud ang Sige, sir. mga main causes nga nung misaka ang atong cost sa electricity. More again likely probably because of the generation charge. So, number one, high generation cost. So, ang high generation cost meaning nagmahal, it's driven by the supply and the demand principle.
nga if ever, because it's summer karon, taas jud kay tag-demand. But the supply nationwide is medyo gamay lang. The reason of which is na mga major power plants sa ato ang country, especially in Visayas, nga nag-outage. Meaning to say, nag-shutdown sila, wa sila may operate. May bakasyon sa sila kadiyo. May bakasyon pag yun gamay, sir. Time out. Ana jud siya. Oo. Na-timing po niya nung summer po, no? So, kana siya. Bitaw. So, mao na siyang, Oo. may mahal So jud. taas ang demanda, gamay ra ang nag-produce og kuryente. Yes. Hing mahal sila. Yes, may Dili mahal. Wala po na nga factor sir ang fuel nga ilang gigamit. Lahi Example, po na oil, siya, sir. Coal. Lahi po na siya. Lahi po na. That's part of, additional na po na siya Sige, nga sir. atoan. Oh. So, kana siya generation cost. Although, sir, sa imong gi-mention nga, coal, ana siya, if it's coal-based, mumahal jud po ang ilahang presyo tungod kay may mahal mo po ang coal. Ingon ana. But, lahi po na siya nga factor na po kay may mahal mo po ang coal. Paliton man to ang coal sa Indonesia, sa laing Indonesia, country. oh. So, mao na siya nga, may mahal mo po ang rate lagi sa dollar. So, mo nang may mahal. Another thing is kana atong gitawag karon and the main reason jud nganong midako is the line loss and congestion cost. May pasabta ko may Kana siya, unsa sir. man ang in English ra ba ng isda? Maog yun. Line loss, Line loss and congestion cost. congestion cost. Ato na lamang i-focus ang atong term sa word nga congestion. Sige sir. So kana congestion, sir, meaning to say tungod kay taas ang ato ang demand and then gamay lang ang supply diri, for example sa Visayas. Mangita og paagi ang atong gipalitan ang market. Kay tanan man kuryente ato man na sa market. So mangita og paagi ang ato ang market og laing mga sources para maka-provide siya sa atong kinahanglan nga demand diri sa Visayas, for example. So ang Luzon daghan mang mga planta karon na then enough po na ilang source. So ang katong kakuwang nato is atong paliton didto sa Luzon. Ang katong kulang diri sa Visayas. So since mo travel pa man siya, so magbayad jud ana niya. Layo man siya travelan. Mga underground cable, underwater cable. Yes. Submarine Okay. cables na, sir, nga HVDC ang tawag nato ana, submarine cables. na Submarine siya. cable din Yes, doon. oo. And then so maka-provide actually ang ato ang kuryente, ang supply maka-provide sa demand ni Visayas. Naalam mo tay problem kana atong gitawag sa transmission line from Luzon to Visayas. Ladyo man. Tungod kay naaray certain capacity nga kaya nga idalahon ang transmission lines. Like for example, ang atong demand, mahatay lang ko gamay example for the whole Visayas, for example, sir, na demand nga 1,000 megawatt kunuhay. So nangita tag supply, makasupply ra 1,000 megawatt atong if kuwang sa Visayas paliton dito sa Luzon. So if maka-deliver jud siya 1,000 megawatt na ara jud supply. Na kuryente. Pero ang agianan sa kuryente, di niya makaya ang 1,000 megawatt. For example, 900 megawatt ra jud iyang kaya. Kay nara siya limited capacity nga iyang makaya. Ora isang mada. Mao ra jud iyang makaya, yes. Sa highway pa na traffic jud siya. Oh, Yes, sir. Kana puno siya. ng daan. Mao jud na siya. So, walay choice ang atong gipalitan sa kuryente or ang market. 900 ra jud iyang i-deliver. Kay di man makaya. Otherwise, Okay. maguba ang ato ang mga ang transmission nato. Muboto. Muboto siya. Oh. So 900 na jud, pero 1,000 man ang demand sa Visayas. So mangita og paagi karon ang ato ang market unsaon pag-realize atong demand. Paghatag sa demand. Oh. So ang katong 100 nga megawatt pangitaon na niya Wala, sa mga inapod. planta nga duol nato nga kato di na moagi didto, which is mga mahal. Mahal jud na siya. Pero di na makabuot na sila for nga di lang may mupalit ha kay mahal man din na. Kada man demand. Na may demand. So, burn out bitaw, ang liko mo reklamo pod mao jud. Oh. Kay ang total electrification man ang ato ang giapas. Oh. Basin madaot ang mga businesses na hinuon kung atong pa-burn out. Mao na siya. So that's the reason nganong mangita ang market nato og 100 megawatt sa mga sources nga like for example nasa Ormoc na kanang ingon ana pero mga mahal kayo na sila. Nganong mahal man to ding last dool sir? Tungod kay mo operate na sila during emergencies. Mga mahal jud na sila sources, sir, kay ang ilaha pong source sa power is mahal man pud gyapon. Oo. So mahal jud na sila. Kaya pag emergency man ilang mga Yes, planta. ingin anak po, sir. Okay. And then, so mahal jud siya. Kamao So, po sila manahiming, no? Yes. So, matong 100 megawatt. Oh. So, ibutang na to, tag 5 kuno ang presyo sa Manila, ay sa Luzon nga atong gipalit. Oh. Pero ang presyo nila diri is tag Gs.
wa man tay mabuhat, mopalit man jud ta ato niya dapat. Oh, asa man ka? Mopalit ka o Mag-burn out. wa kay kuryente? Wa ko kurente kana siya. Oo. So, ang diferensya sa cost atong tag 10 pesos diri sa Dool versus atong tag 5 sa Luzon, that's 5 pesos nga difference. Oo. Kanang 5 pesos mo na itong gitawag nga line loss and congestion cost. And it is part of the generation cost nga makapuno pod sa atong berononon. Kana jud ang pinakarason karon, sir. Tungod kay taas kayo atong demand, dili kaya sa capacity sa atong linya sa transmission, maunang mupalit naman ta sa mga dugol nga mga sources nga mahal jud siya. Ato gina agwantahon. Agwantahon, Mo jud. ang gingon sa uban nga kana ang asa man ka sa nakay kuryente o magkandila ka. Mao yun. And then apo yung puno lang si Ma'am Florabel, Ma'am sir. Florabel. Actually, ang atong good morning. So actually, ang atong kuryente, sir, duha na giagi ko anan atong source from the contracted nato sa PSA katong mga nakakontrata nato. Pero base load ng atong gi-contract ana nila. So man ang atong mga suppliers sa kuryente gikan na sa Luzon katong coal plants. Base load na siya pero kung magsobra gani ang demands ni Leco for example sa peak load. Oo. So kung kuwang ana ari nato kuhaon sa market. Sa market. Oh. Which is So, mas mahal. Mas mahal tungod aning nahitabo karon nga Oo. energy crisis. So pila ka planta ang kanang outage sa Visayas. So mao nang taas ang demand, gamay rag supply kay tungod ang mga planta wala mag-operate tungod sa outage, mahal jud ang market. So mao nang ang kita ang Leco 4 ning maximize ta sa atong nomination sa atong base load kay sa una pwede naman ta 65 ang atong i-nominate sa atong nakakontrata sa kuan sa Luzon. Karon atong i-maximize para dili ta ma-expose sa high nga price sa market. So mao nang dako tag i-nominate sa atong mga kanang planta sa Luzon. Nya tungod kay tuwa sa Luzon layo man, so mao to ang atong maigo ta sa line loss ug sa congestion nga taas pod. Naay pangutan na ma'am, kana na ang tuod wa man ta makakuha og kuryente dinhi bang tungunan EDC. EDC ba na? Yes, sir. Oh, wa ta kakuha dag kuryente sir no. Pero ang pangutan nila kanong wa man ta kakuha kana man sa ato. Maog yun. Oo. Mao dyan ay common concern, Oo. common question nga. Doon, nagpadoon naman dyan Naa sa taga atong ni... isla, kita hinod nga taga isla sa Leyte, boy di makagamit sa ngano man tuod sir Yes. sa maning makaunsa. Sige, sir. Ato lang pong subayin katong gisulti ni Ma'am Florabel nga natay ka kontrata, no? So, naman tayo mga kanang gitawan ito nga PSA and then natay nangita ta og supplier sa kuryente. But naman na mga rules jud kana atong gitawag nga CSP or competitive selection process nga dapat magbidding jud ang if ever mamalita actually as region man na atong gibuhat Oo. namalitan ang region 8 ana kay para daghan nga capacity. So nanay rule nga competitive selection process nga dapat ipaagi og bidding ang pagbaligya. Ang pagpalit ang nato. labing barato may atong mapalit. Yes, para ang labing barato mo dyan mapalit. Mm. Para fair po sa atong mga member consumer owners. So nangita og bidders across the Philippines, Oo. sa tibuok Pilipinas, ang Region 8, nag-invite og mga bidders. Daghang misanong, daghang nangutana, pero dili jud daghan kayo ang miapil po sa bid. Including ang gi-invite po nato si EDC. So, nanguyab jud tag maayo ng EDC. Kining tungunan. Yes, kanang tungunan, kanang sa tungunan na ato i-term, Tungunan sir, ito, ha? kay Okay, mas sir. common. Oh. However, during the bidding process, wala mi appeal sa bidding Uy. si tungunan. Ngano may taon? Mauna, di lang po mi maka-speak in their behalf Oo. kay basin Napo sila ilang mga rason Napo tingali. sila yung mga rason po Pero siguro, sa no? klaro istorya ni, wa doon sila mo appeal bisag giunsa ninyo. Yes, sir. Mas bisig giunsa na mo na ay mga special nga pagpanguyab dito, pagigistorya Oo. dito. Pero wala man jud kay fully contracted or nakakontrata na pud sila. Ba, Ingon ba? yes, nakakontrata naman sila sa lain pod. So, basi wa sila mahatay na nun sa Region 8. So, ingon ana. Kung mo-appeal pa sila sa Ligo 4 nga kuan bidding basig di na noon sila makasupply. Probably kay Kung sa fully uban baka contracted ilang naman mga sila. area ilang gisupplyan na. Yes. Magkuwang ng ilang mga na-generate na power. Yes, sir, ingon ana. Mhm. So, laktod na pag-istorya, di jud ta makapalit ni tungunan tungod kay wa siya may appeal og bidding. Aha. Wa siya may appeal. Di maputa makapugos nila sir no kundi sila mo appeal. Okay, o sabay ilang ihatag, wa na sila ikahatag. Mauna siya. Oo. So mo jud ni tinuod nga tubag. May duol jud ta ana nila di pasabot nga ato sang gipasagdan or ato sang gikontrahan or unsa ba. Oo. Wala jud ingon ana nga istorya. Mi invite ta pero wala lang man jud sila may appeal sa bidding. So mo na rason di ta makakuha. Okay. Ang kuan sir, usa sa mga gipatog ba mabalikon, ang gipangutana ni Ma'am Badit kagahapon sa council is ang Lico unsa ni nga tubo na
Liya ko to, yes. O kanang Tacloban? Mm-mm. O Tacloban to Babatngon. Yes. Nakakuha sila sir og power gikan sa EDC. How Mm. come nga kita wa ma sir? Ang story jud ana niya sir kay before ta nag-competitive selection process, nana jud na sila existing nga kontrata sa tungonan. Okay. Nana sila existing, that's a 40-year contract with tungonan. Mm. So, wa pa na human hangtod karon. So mao nang nasa di kontrata gihapon. Mao lang kakuha gyapon sila dito. Yes, kay apil naman sila aton ingon ta nga fully contracted, na apil na sila ato daan. Okay. Sa Region 8 sir sila rin nakakuha o saan ba? Duha na sila kabuok sir, Liyeco 2 and Liyeco 3. Duhara sa Tibok Leyte. Yes sir. Kay murag sa una pa man nila nga mga kontrata. Di ka madyo itong pambunalan ni taga EDC sir. Nag-iura ni taga Gawas. Kasi taga Isla mismo. May wa? Mao yun lang. Kay tinunto man eh. Puro ba atong bahay ba? No, mahimot ang scooter sa kuling bahay. Di ta gamit sa CR. Oh. Yung ana. Kay nana sa ato nagkuha ang geothermal man na. Oh, geothermal. Na-privatize man gud sir no. That's probably the reason sir kaya na-privatize man gud siya. Oh. So, if privatize man lagi, of course, Sila magbuot. sila makabuot, di maka-intervene ang government, Oh. and at the same time, mangita, jud og ka ng kung asa dapit ta sila maka-profit. Oh. Kay di ba sa bidding, pinaubsan na baya. Oh. So, nga mo apil ko sa bidding kung pwede ko maka-kontrata sa lain. Okay. Ano? Mismo Ormoc sir wa kakuha. Yes, sir. Even Ormoc nga part na ilahang yuta, sir, wala dyan Oh. sila kakuha. Ibig ka na sa taga Ormoc lang taga kung ano EDC no. Pero ato lang yung i-clarify, sir, dili pasabot niya, di jud mi ganahan sa EDC or sa tungunan. Ganahan jud kaayo mi. Oh, sa years before sir, I think nakakuha man tingan daman tay kontrata ana sa EDC. Ano, kuan pa na kana ang sa pangalan sa una. GCGI to ang tawag sa supplier, Oh. sir. Oh. Lahi pa to nga dili pa na wa pa na ma-privatize sa una. NPC siya, yes. Oh. O, NPC. Ah. So, nakakuha ta kontrata apan nahuman na sir. Yes, sir. After privatization, man po lagi, sir. So, di naman ta pwede makakuan ana, extend pa more kay it's already privatized man. Okay. So, di ka pwede sir kanang na may balaod ipira. Mm. Oh, kana na ang maamindar kining ipira aron nga matagaan maghustisya ba ang mga taga-isla, ang mga taga i-localization ba Yes. nga local asa mo nagkuha og enerhiya, asa mo nagkuha og source, inyong i-prioritize ang mga area diha nga naginahanglan sa serbisyo sa dili pa mo kagawas pa ng kuryente. In one of the conversations before, sir, nakadungog po ko ana actually nga kung pwede pala man unta nato maingon ana, sir, no nga i-prioritize pod ang mga electric cooperatives within the region sa mga planta nga naghimo nga duol para at least pod kitay maka-benefit sa ilahang power nga ma-generate, at the same time ma-lower pa jud ang ato ang line loss and congestion cost, kay sir. ispo ko di mo na nga. Duol na gug kaayo. Ispo ko di mo na nga kitay nag-antos ganas ato nagkuha og dako nga kuryente, apan kitay nag-antos. Yes. Oh. Exactly jud, sir. Hmm. But siguro lang sa process lang siguro nato bitaw no. Bitaw unta jud nga. Unsa may mga lakang, ma'am, unsa may mga lakang nga gihimo karon sa Liyeco for labot ini ma'am nga aron nga kana bang di mabugatan ang taon kay pass on charges man eh. Unda ang mga tao may nagsig pass on. Sa June ma'am pwede na kuha. Sa umaabot nga July, August, dapat laing close atong pasanon. Yes. Unsa may ngano man kuno ni ma'am? Taga economic katinawan ma'am. Kahinumdum pa sa atong rate sa Mayo, di ba atong time mo taas pagtaas sa fuel ato. Oo. Pero ang atong presyo sa kuryente ato is ubos. Ubos, tinuod Tungod na. kay nahitabo nga market suspension sa WSM. Sa pag-ingon na nga na energy crisis, so nag-market suspension for 1 month. So motong ang bill ni IMAP kanang market operator or WSM ni Liyeco 4 pag May is only 6 million kay moto market suspension. Pag abot sa June, na relift up na ang suspension, so nag-normal na pod ang operation sa WSM. Ang bill ni IMAP na Liyeco 4 hingabot og 48 million. From 6 million, so atong rate atong May is ubos to 48 million. So maotong ang rate nato sa June is taas. Mao nang karon nga kuan murag doble ang atong rate sa June. Pag abot na sa July, samot og kataas.
Mo nang ang atong rate karon ang bill lang sa July ni Leco 4 abot na og 96 million. Mo nang na problema ang Leco 4 unsaon na pagbayad ni Leco 4 kay full jud mi pabayron ni IMAP sa Okay. bill nga 98 Unsa man sa million. IMAP, ma'am? Mo ni siya ang independent market ba katong merkado sa kuryente. Katatong gingon nga Siya na'y mangita ang o merkado kinsay sa kuryente. generator. Ano ta mapalit ito o maglisod tag supply? Oo. Aha. Siya to'y mobile po sa LLCC LLCC. sa line loss or congestion cost kay asa siya mangita og kanang supplier. Oha. Oh. Mo na nga ang Leco 4 igo ra man pud ta mo pason sa unsay gibil Oh. nga 98 million. Pero karon nagsuwata sa ARC ug sa IMAP nga kung pwede among i-staggered og payment ang bill sa IMAP ni Leco 4 kay instead of 98 million ato among i-bahin-bahin katulo. Kay kung Staggered ang magbayad. magbayad. Oh, dili tibukon sama sa June nga Oo. dako kayo Dako bukat kayo. bukat katong 48 million. Oo. I-pass on to diretso. Oh. Nya karon anang parang para pod ang amo pong mapasa po sa consumer sa rate ikatulo pod na pong mapason. Aha, so dili kayo Para dili kayo ang bukat. pag tagamtam nimo sa increase. Oo. Pero ampo lamang ta nga sunod buwan dili na po siya mo taas kay ang imong i-staggered ma-add man to sa imong buwan na. sunod na po nga buwan. So Oh, mo upatong na po. Oh. So ang plano karon sa Leco 4 magpass on ta og mga 60% or 70% depende ka nang basta dili lamang mo increase o 1 peso more or less ang atong rate. Kining sa July, ma'am, pila kay atong mahog matawag nga pagsaka sa atong bayronon ini karong July. Kung ato yung i-pass on whole ang bill Oh. 98 million ang atong rate is moabot og 19 19. Yes, Pesos. Gikan sa 14 Gikan sa- karon. 16, Oh, 16 na karon. 15.99, Jesus moros. to 19 kung To 100%. Ginoo ko. 3.99 Manabog pesos ang increase, sir. Murag, Lain na po na Din- 3.9 kay karon 3 po pila ni to 4 pesos no? ang increase. O karon sa July, June. Sa June, then Oh, sa July, sa July plus 3.99 pesos na po, sir. Murag, di na jud makatulong ang tinuoray jud. Mo nang ang Leco 4 na jud mga lakang na lamang nga nag-request sa ERC nga i-staggered na lamang para di pud mabugatan og maayo ang mga Oo, consumers. mahog tayo ni magkuha yan, candlelight dinner tayo ni Sige. Mahog. Ingin ni kay karon pala mga nindaan, gihangan manggani ang mga konsumidor. No? Gibugatan ang mga sa mga bayronon. Nagmahal na gud ang tanan. Nagminahalay na magkalimutan lagi. Nagminahalay man. Oh, nagmahal ang tanan. Hing barato tinuod ang kini ang fuel prices. No, pero mura musaka na puro to. Hing barato tinuod ang fuel pero gitangkugo punta sa kuryente. Pag namalit in taon ng mga electric cars. Sana ko Kaya pagmahal sa diesel, mga 120 ang matang litro, palit electric cars. Pag palit electric cars, hingmahal mo kuryente. Puti nag-anan ini. mao. Bitaw, kada na ang, unsa may pong, ma'am, ang taga-ERC. Sa kapagkakaroon wa pa mi nakadawat og kanang reply sa ARC. Ang ila ra nga gi-forward na nila sa concern nga kuan sa among request. Pero bisan pa siguro og kuan kanang anyway ang ERC nagletter na sa association sa Region 8 pero dili direct sa Leco 4. Ang gipangita ni IMAP is direct letter ni ERC to Leco 4. Pero isip tabang po sa atong mga konsumidor so ang management buhay mo og mga lakang nga ato jud ni i-staggered. Mga dili Paling mo ta dili may staggered. para dili jud mo ingon increase nga mo spike or kanang piso kapin ang increase. So atong paningkamutan nga Di gamay ba ra mamaora sa June. Kay kini pong ERC po ba mahog useless po ni ahensya hapon. Kamo koy kauban sa una na commissioner si Attorney Aina Asirit abot commissioner pa ba sa ang Si Kong mensahe? Aina. Oh, commissioner pa ba din ano? Dili na siya, Dili na. commissioners. Active pa sa ERC. Nana siya i-TV program. Oh, bitaw. Okay, kao pa naman si AB sa una. Attorney Aina, ang mensahe nga, dawa tataw na suwat na mo damam. Kaya mabutlan mo diri. Bitaw, pabutan mo na diri ano butan. Kuan, kada na ang singan ini. Kining atong mga bayronon sir, unsa man ni og di takabayad karon. June, naghamad ko ba? Hasta na ko, wapong kumayad. Unsa man ni sir? Padong ni Potol, sir, saan ba? Sige ma'am.
Actually na ay ERC advisory nga no disconnection sa atong mga bill sa May, June and July. Bitaha gamay. Pero wala yung masabog yun na bayaran, ha? Pero mas maayo jud bayran pud mo hinahinay kay Oo. para di pud ka mabugatan. Mudawat ba? Dili mo ta naman ba? Mudawat ba mo o ka na ang kibali burag data-data? Pwede naman mag-partial payment. Ama, ma'am. Oo. O di ay. Magparesibo lamang ka nga to sa office. Oh, automatic na. Anyway, system na nito no, mo deduct na dito sa imong sir. account. Mm-mm. Di ay ha. Pero na po ERC advisory nga automatic katong 200 kilowatt hour pa and below, No. kung pwede sila mo request og 3 months installment sa ilang Mo bill. ba? Unsa man mo request na din sa opisina? Maturo sa opisina magpa-installment. Katurang kuan 200 katong gigagmay mga gagmay. 200 and kilowatt hour. Make kini kining giingon nga subsidy sa mga Yes. 4-piece. Daghan nagbagot-bot din releasean pa, subsidihan pa. Hindi na nakakugos ining matawhana. Unsa man to'y tinuod ini sir? Mao ba po ni ang usa sa nakapasaka sa atong bayronon kay nagsagubang tanining Bayronos Corinthians 4-piece o sani ba? Mao jud sir. Sakto jud niya imong gi-point out sir no Oo. kay most of our consumers mao jud i-comment niya mo nang gilibre na magunaan ninyo ang kuryente ka ng mga 4-piece. Oh, luoy ta ko taga 4-piece daw, pero may santakuhan. Mao jud sir. Oh. But before that sir, ato lang iklaro nga dili si Lieco 4 ang nagbuot ani niya ilibre ha. Oh, balaod pre. Yes, that's balaod sa expanded lifeline rate ay act nga RA 11552 and then nag-release sila og Joint Resolution number 1 series of 2026 the supplementary and amendatory framework nga naglibre na sa ato mga 4-piece and qualified marginalized end users nga from consumption nga 50 kilowatt hour paubos. 50 kilowatt hour pa ubos. Yes, paubos sir. Aw, abi na ho og ag tanan nga 4-piece bisag pila ilang konsumo basig na mabutang ice plant dito. No. 4-piece na ice plant. No sir. Fix lang yun sir. Maski 4-piece ka nya milapas ka og 50 kilowatt hour. Bayad ka. Bayad jud ka. Aha. Maski 51 lang bayad jud ka diretsyo. Ama, Oh. 50.5 sir. Bayad gihapon mo sir. Bayad gihapon to sir Oh, basta mo lapas jud. Oh. Ah, Tanang 50 na threshold na. Yes sir, threshold. It's either zero or all. So Aha. if mulapas lang kag usa ka kilowatt hour bayaran nimo ang tanan. Ah. Yes sir, dili pasabot nga ang sobra na imong bayaran. Okay, Ang basig na mabutang lagi ice plant. mao gyud sir. Kana jud siya. Mo na Mali siya. ice drop. Pero di po ni siya murag exclusive for 4-piece only. Na atay mga qualified marginalized end users Aha. nga katong wala na appeal sa 4-piece, dili sila part sa 4-piece, Oo. pero ubos than 50 kilowatt hour ang ilang consumption. Maka-avail gyapon sila 100%. Pero nala may lahi nga buhaton. Ang 4-piece automatic din na kailangan mo apply. Naman no? Yes. Database Gasendan naman jud mi ana nila sir sa ERC Oo. actually ang nagsend na mo. Database naman Yes. Oo. And then Kini kadtong wa ma-appeal sa mga programa sa gobyerno sa mas 4-piece. yes. Mo apply. Mo apply, mo adto lang sa opisina. Mag-submit lang og photocopies, mo apply sa ilang application form, mo submit og photocopy sa ilang bill, mo submit og photocopy sa ilang ID, and then a certificate of indigency. Kana siya proof nga tabanganan jud siya. Okay. So ang mo issue ng certificate of indigency is atong MSWDO. And then Sa munisipyo. yes, sa munisipyo na sila sir. Then ang MSWDO most commonly mo refer po na sa kapitan sa barangay. Mo nang napoy uban niya mokuha na po diyan og certificate of indigency sa ilang barangay. Ana siya. So Agad tong mga kontras kapitan sir. kana Matagaan. pwede sila mo diretso sa MSWDO sir. Ako yung kapitan kung bukal ka ka kontra ka ha sa puno ka. Mo nang amiguhon jud si Kap. Bitaw sir kana siya. So as what I've said, automatic naman na siya sir. No, Oo. so make sure lang pod nga nag-match for both 4-piece and non-4-piece. Dapat nag-match ang record nimo sa 4-piece nga list sa naka-register ngadto sa Lieco 4. Aha. Kaya di man na matagan-tagaan ni Lieco 4 nga ay mao siguro sila kay kauban man sila bay dili man ingon ana. Dapat match jud. So manang motoy rason nga nung mag-photocopy sila. Utak do Nami- yung mga record. Yes sir. So naiuban karon nga murag probably wa naka-avail pa tungod kay wala nag-match ang ilahang So lista. mo lang sa Moadto sila sa Lieco 4 mag-change name application sila. Okay. Di na lisod nga mga requirements sir na may lain-lain nga mga rason po sa pag-change name either namatay na ang naka-register ingon ana. So tagaan lang na mo og mga lista sa requirements then ilan lang i-comply. Dali ra po kay na din following month maka-avail na sila jud automatic. Kana siya. Nindot na sir. Pero as to the amount
kay di ba ato bino masuko ba atag maayo sa atong mga 4-piece kay sila nabulahan aning tanan. Oh. Pero aton tang i-compute ka sir kung Oh, bila sakto man, ba sir. po niya masuko ta nilag maayo Oh. no. Doon na matay ambag sir, doon na tayo kontribusyon Maog ani yun. para sa ilang mga bayronon. Mao gyud sir. Kay kinsa may hisagubang tuod din ilang bayronon sir. Tinuod na sir nga ang mga dili 4-piece mo ay may bayad. Aha. That's true. Walay question ana sir. Di po na to na itago. Tinuod Oo. po na siya. But as to the amount nga imong gi-share, Parte lang. yes, party lang pod. Dili pod tibuok nilang bill kita nagbayad. Natay parte nga gi-share para nila. Tanang mga non-4-piece sir, may bayad sa tanang bayrononon sa 4-piece nga paubos. Pila may 50 ka- pila may atong share sir. Pila man jud ang share sa iyo. Oo. Like for example, for the month of June, Oh. kung ang imong consumption is 60 kilowatt hours, ato ipatanaw sa ato mga tigpaminaw karon no. Oo. Kung inyong consume is 60 kilowatt hour, ang bayrononon nimo ana is 965 pesos. Oh. Kay bao ba nga atong share ana is only 50 tabos? Kita tabos. Yes. 60 kilowatt hour, then 965 yung bayran. nahatag nito para nila sa ilang subsidy. 50 tabos, yes sir. Aha. 50 Yung tabos na natabang jud. para nila. Kung ang imong consumption is 60 kilowatt hour, Oo. magkadako man na siya. Oh. Then next, if kunuhay imong konsumo is 100 kilowatt hour, Oo. ang imong bayron nun ana is 1,600. Ana. Oh. Ang etong gihatag ana para sa share sa atong lifeliners is only 1 peso. Piso. Usara na siya ka piso. Mm. Then next is 250 kilowatt hour nga consumption. Ang atong nambayran ana sa atong bill sa kuryente is 4,013 pesos. 4,000 pesos. So 2.50. Mhm. 2 pesos and 50 tabos. And then if ever atong consumption is 500 kilowatt hour, Oh. so atong bayron nun is 8,000 pesos and 26. Tinuod na. Mo yung bayron nun, sir. Pero ang atong gihatag ana nga shares sa atong mga lifeliners or katong 4-piece, 5 pesos ra. 5 pesos? Yes, sir. Makapanumboy din oy naghatag 5 nito ah. Although we do not qualify the fact that we do not discount the fact nga kwarta jud ni ang nadidakbo nato, pero as to the dakon Minimal sa atong ra gihatag kayo. gamay ra jud po kayo Minimal siya. ra gyud kayo. So di po siguro Dili makiangayon nga ato Yes. sa tulisokod nga kamo mo nakaingon ining tanan among ipasan. yes. Mao jud sir. That's my point of view sir ha, because for Pero me kinsa may nagpasan tuod sa kinibuk-an nila nga bill ang mahatag sa kuan ka ra man kayo minimal ra man kayo sa mga non consumer kinsa may makahatag ini ma'am. Kinsa may nagsagubang ining ilang mga bayronon? Bitaw. Gobyerno? Dili sir, ang kita maghatag tawag report sa PISAM. Mm. O niya, tanang electric co-op maghatag og report sa PISAM niya. Kita lieko for kuwangan man ta kay ang ato rang na generate sa subsidy charge is 0.01 multiplied Oh, gamay ra kayo. Oh, is only 100,000, 104,000 in a Oh. month. Pero kung atong ilibre ang gatong mga marginalized o gatong 4-piece nga nag-consume og 50 and below, ang atong kinahanglan is 1 million, 1.1 million. Dako So, katong dako tay kay kuan man na sila murag mga 4,600 ka Oh. consumers niya kanang Dako taplonon. 50 dako taplonon. Oh. Kinsa So may mo nang nagtapal? ang kuan ang PISAM kung Kinsa kisa tabal, tong Brenda? kisa tong electric company or distribution utilities o nga dagko like for example katong Meralco, Veco kay kasagaran na nila mga commercial. Dili ba cooperative? Oh. tanan sir. Tanan Kung gyud. Distribution gamay ra man na utilities. sila mga 4-piece kay mga Aha. commercial man ang ilang kuan. Oh. Mga customers. So ang kisa tong nagsobra ay hatag sa nagkulang. May Sila na electric yung co-ops. magkuha Yes. na. Bali moderate ko ana si Automatic na sila. mag-facilitate si PISAM lang mag-facilitate Aha. ana. So dili na kinalan nga kanang sikhon pa sila nga uy panghatag na mo na uy. Natay Automatic na sila. natay agreement pud ana nga dapat within 15 days makahatag na si PISAM. So karon ang Lico 4 nakadawat na taog kanang duha ka tag 1 million kapin sa month of June o sa July nakadawat na ta og barag subsidiya. Pero dili na siya gikan sa Dila ka gobyerno. pong beneficiary ining di sa ato. Kanang Mga zero billing. kuan 4,000 4,000, almost 5,000 ka consumers. Okay. Nya mo konsumo na sila og mga 99,000 kilowatt hour. Aha. Okay. Dali nang umusta nimo ma'am. Imo mo kuno kumari kun Balamor palo. Amot kaila kay ni ma'am. Balamor palo kaila kay ni. Kumarin siguro na. Taga Hilongos mi sa una at sinupakan po do. Mao jud. So sir mato in Sige, sir. conclusion aning sa lifeline rate sir Oo. baka tong kuan sir. Gamay ra jud kaayo ang atong nadidak sa ato ang atong nabayad sa ato ang bill ana para sa atong mga 4-piece. So dili jud na siya Di ingon nga makiangayon. makiangay nga ato Why sa hotis ipang siya kato silang basolon. mao jud sir. Okay. O nya katapusan sa muta na sir ba. Kada na ang
kay wa man tay putol ron, bitaha gamay. Oh. Ano sa motol, sir? Kuan man to sir, di ba, from the month of May to July, walay putol. Oh. So, mga August, sir, or padong September, magputol na dyan po ta, sir. Ogo, September lang tingali, sir. Oh, inuna na siya, sir. Mo nang amo dyan nang gi-encourage pod ang mga consumers nga katong gisulti namang Florabel nga maghinahinay jud ta og bayad. Pwede naman lagi maghinay din ay. Yes. O gahong na Katong una sa- kay di matang maka kanang tinibuok manggudod. Pwede na jud na Pwede siya, na sir. jud ka, May ano? arrangement ana sa opisina pod kay para di pod mo madakan. Kay kung ting putol na need man nimo bayaran tanan ang wa nimo na bayaran. Oo. So mao na siya. Kahibaw ka duko na kay put lang nung. Dumog ko ato sa una, sir. Dili nga ako yung mata ko init naman. Bitaw ay. Kuan. Salamat kayo sir sa inyong panahon sa pagpasabot sa itong mga tao, sa itong mga tigabinaw nga kanabang nakapadayag mo sa inyong bahin kay kamo malagi permi itong gi basol ining tanan kay sangan nga kamo mo frontliner gud ining Yes. kurente. Mm. Oh. Madugay gani kana yung tilir kuwang lang mo sa pao magani. Pagay ka na bildo. Modang naibildo, sir, no? Bitaw. Ako ano nagpaila-ila ka sa anak ko nun dyan trees. Paila-ila ka doon. Salamat ko ma'am. Salamat ka sa inyong panahon sa inyong pag-atubang sa mga tao o niya pagpasabot po nga to nila. Imo mensahe sir nga to sa itong mga konsumidor. Ikaw mang kasoy frontliner inintanan. First of all, sir, salamat you kayo for the opportunity to be invited here sa Marion FM 93.5 FM kay para at least sila ko for na po yung other avenues nga makasulti pod regarding ani nga mga concerns no or matubag pod ang mga pangutana on top of the social media posting sa mga text nga atong ipanghatag o mga Tao information. maabot sa social media. Yes. Sa radyo po, di po tanang tao maabot sa radyo. Yes. Maayo magkuyog. So, yes, mag-uban jud sir Actually, sir, no. welcome you kayo ta. No? Welcome kayo ta din any announcement sa Lieko 4 regarding sa public service man na. Yes. Para manis katawhan tanan. Kung sa mo yung mga aktibidades ninyo, anytime sir, pwede dito mo cater sa inyo Kana, mga kuan sir. mapahibaw sa mga tao. Bitaw sir, salamat jud kayo na sir nga Ari mo opportunity na sir. muta na po na ho. Tinuod. Oh, ari ka po sangko na man sa mga monitor na. And to our member consumer owners sa mga nakasabot, salamat kay ayos nga nakasabot mo regarding aning rising cost sa atong electricity. Kung unsa na jud ang tinuod nga rason, hopefully napasabot mo na mo og tarong. And we just ask for your understanding kay even Lieko for ni question na jud pud ani or mialman na jud nganong ingani nakataas ang ato ang bayronon sa kuryente. So we are finding ways, although there are just certain factors that are way beyond our control. Kadi jud na mo, but as long as makaya na mo jud among buhaton, and we are teaming up with the organizations sa Region 8, nakig-partner jud mi ana kay para madungan jud ni sa mga electric cooperatives para dako siya ba madunggan jud siya og maabot jud sa national level and even nagbuhat mi og mga press con na aming mga forums ingon ana niya gipambuhat pod kay para at least madunggan jud ni siya nga concern because this is not just a one-time problem. Murag mopadayon jud na siya nga problema. And hopefully pud unta sa atong mga consumers untag i-lessen po nato atong pagbash ni Lieko 4 no kay murag maski kami mga taga Lieko 4 murag sakitan jud pud bitaw jud pud tinuod. Kaya nga magbashing baka ka na bitaw ang wayabas ka bash. Ako ay mga Bitaw. lahap na ka ba? Gibulsan nito na. Ugong nito gibahin-bahin nito. Nga kami tinuod jud sir nga maski kami di jud down mi murag wa jud ba murag nothing truth about it. Anyway, open man ang atong opisina, pwede mo makabisita dito, kapangutana unsa ang inyong mga concerns kaysa mo kay wa may makatubag ninyo sa Facebook sa ma-clarify lang, maklaro. Klaro ko lamang pangutana dili kay kanang apilan bag pakapin bang mga pangutana nga kuara yun sa kanin ninyo no. Kaya na baka naman sakit mo sa nang bashing no, katilaw ko bashing. Kita ka to si mana oy. Bitaw. Salamat ka ma'am. Salamat ka sir sa Thank you, inyong sir. panahon. Sir. Wa kay i-greet sa lipata sir. Of course, ang great akong pamilya. Yeah, for sure, namin na akong ate ron, kang gusultian. And to my BFFs na nagtanaw pag meeting, hi Ma'am Ting. Josin oh. And Joshin, Oh. my best. And Ma'am Josil.
Yes, nagtanaw po sila, no? Oh. O niya, mag-greet po ko sa mga acting general manager, Ma'am Brenda Flores Ampolitod. Salamat kayo, ma'am, for allowing us na. Kuan po, kanang po din na makumuhatag na pala mag-information, sir. Although, Sige, sir. about sa district membership assembly, Oh. namugod tay mga district membership assembly nga pagabuhaton karon July 18, although dili sa Hilongos inigkabuntag adto dito sa Matalom, and then inigkaudto dito sa Hindang. So natay ko na district membership assembly, and then among giawha kita ng mga Unsa may buhatan na, sir? moadto lang jud sila, sir, magpa-register lang. Magdala lang og ID or bill. And then makadawat sila og 3 kilos of rice for the first 200 registrants. And then maminaw po sila same ani nga mga explanations gyapon, Okay. sir. So this is another avenue for Liaco for nga makapaabot jud directly sa ato mga member consumer owners. First 200 nga maparehistro. Yes. Ka 201, sorry na lang. So pwede na tumahangyo, sir, ato po na. Ito, salamat kayo, sir. Salamat kayo sa iyong panahon. Nga gihatag sa atong Sibianan sa 93.5 Marion FM. Ya, sa kanagkuan sa Diego Flor, si Ma'am Brenda Ampolitod. Salamat kayo. O niya, sa giging ko na, welcome anytime, sir, kung sa inyong mga information, sa mga activities, para sa katauhan sa Ilongos, labot sa Diego Flor. Thank you so much. Thank you, Salamat kayo, sir. sir. Salamat kayo, Salamat, ma'am. sir. Isa masugid kami na. Hilungos atong lungkot. Yan nabati mga higala ang atong mga bisita gikan sa Leyeco 4. Mabalik na karong taon. Ginhawat na gamay kay medyo hang gamay itong istorya. Balik na human lamang ni ini. Hilungos atong lungkot. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marion FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marion FM. Ang atong tukma nga takna sa 93.5 Marion FM, untop ng ikalas 11 sa kabuntagon, watay igo nga panahon kay igsuonan sa tutulumanon. O nya, haton ugma na pud po, no? Ugma na ta mag-istorya pang dinag kong tao. Sa atong giuna na mahila kay nag-una man sa itong mga concern lagi kini mayroon sa kurente, no? At po din itong istorya nga way resibo, ugma na po lamang din. Oh, by the way, mananghin ito ko ninyo. Mumahimo po. Sa adlaw mga higala nga Bernis o Sabado, kay baon na mo. Wa ta lang adlaw, wa ko dinhi alang adlaw nga Bernis o Sabado. Kay tanaw kong traffic light Cebu. Tanaw kong traffic light Cebu. Ang taon na kuwak ka sa kaing barko. Okay, nakuwak ka sa kaing barko. Pala na katuig. Upat na katuig. Simhutak ko sa baho og syudad, oy. Ikaw. Lakaw ng pamilya koan Bernis ug Sabado manang selo wa tay sibya sa Bernis ug Sabado. Absent sa Manila boy Bernis ug Sabado ha. Hoy, bis na pa. Mo na ato ni paspasan ugma sa sutang sugod ugma. Pang dinag kong tao dito istoryan, way labot Jim Casinilio. Hala. Sangan mga gilas kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa to pinanggaon manggihurnaon yung pangabaga sa mga lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa.
Sa nga sa itong buotan, ngamahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung boss kalagan sa kanginan, ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga di na tantong bungoton, Najib Montira Cobio manamilit ang buingon. Ang katarong ug ang kangayan, magpabiling idlas, kana kung dili pangitaon sa katawhan. Hilungos sa atong lungsod. Adto na Minoy! Dagang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadong good morning, Hilongos, soar high! Hilungos sa atong lungsod. Like the sunrise in the sky.